Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hapon. Taong 1977, Mati, Davao Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangingisda itong si Hapon. Yun lamang ang nakagisnan niyang trabaho na minana niya pa sa kanyang yumaong ama. Bagamat mahirap ang buhay nila noon, patuloy pa rin silang nagsisikap sa kanilang mga sarili para hindi humingi ng tulong at awa sa kanilang kapwa. Sa edad niyang 27 taong gulang, halos mapagkakamala mo na siyang 50 dahil sa pagiging batak niya sa trabaho. Hindi naman niya noon binibigyang pansin ang kanyang panlabas na anyo dahil mas mahalaga para sa kanya ang mga anak niya at ang kanilang makakain sa bawat araw. Dahil sa ganoong estado ng kanilang pamilya, kung kaya't sila palagi ang natutukso sa kanilang baryo. Hindi naman umaangal si Hapon kapag siya ang napagdidiskitahan ng kanyang mga kababaryo, subalit ibang usapan na kapag nadadamay ang kanyang anak at asawa. Ang palaging nanunukso sa kanila noon ay ang mga tambay sa baryo at mga manginginom. Kahit sinasakta noon si Hapon ng mga ito, hindi niya nagagawang gumante o gumawa ng kung ano. Paminsan-minsan, sinasabihan siya ng mga itong duwag at baliw, pero hinahayaan niya na lamang yon. Paulit-ulit lamang niya itong pinagtitimpian at iniiwasan sa kadahilan ng ayaw niyang masangkot sa mga kaguluhang hindi naman niya nais. Isang hapon, habang siya ay naglalakad sa daan patungo sa kanilang tahanan, bigla naman niyang nasipat ang grupo ng mga manginginom na nagsisiyahan sa gilid ng isang tindahan. Hindi naman niya ito gaanong pinansin, gawa ng nagmamadali din siya noong maiuwi ang tirang isda na kanyang binibenta. "Oy, Hapon! Linga nga muna rito!" Wika ng isang manginginom nang makita siya. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang lumapit sa mga kalalakihan habang nakayuko. Ano hong kailangan niyo?" Mahinang tanong dito ni Hapon. "Wala naman akong kailangan, Hapon. Teka, ano ba yung dala mo? Isda ba yan? Iwan mo na rito yan. Ipupulutan namin." Sagot naman ng lalaki. Nang mapansin ni Hapon na labis na ang kalasingan nito, agad naman siyang umalis ng dahan-dahan upang makauwi na sa kanilang tahanan. Subalit nang akmang lalayo na siya, agad naman siyang nilapitan ng isa sa mga kumpare ng manginginom habang nagwiwika ng, "Iiwan mo ba yan? O makikiinom ka sa amin? Sagot!" Manong, hindi naman ho ko umiinom eh. Bitawan niyo na ho ko. Malayo-layo pa kasi ang lalakarin ko eh." Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman itong hinigpitan ng kanyang pagkakaakbay na para bang sinusubok siya nito. Hinayaan lang naman ni Hapon ang ginagawa ng lasenggo sa kadahilan ng hindi siya pumapatol ng mga taong basagulero. Maya-maya pa, bigla namang lumapit ang isa pa nitong kasama at mabilisang kinuha sa kanya ang daladala niyang mga isda. Pagkuha ng lalaki, agad naman niyang binitawan sa lupa ang isda at walang pagdadalawang isip itong tinapak-tapakan. Kasabay ng pagtapak nito sa mga isda ay ang walang habas naman itong pandudura kay Hapon habang paulit-ulit itong nagwiwika ng, "Kung ayaw mo na sa ugali namin dito, bukas ang pintuan ng baryo. Lumabas na kayo, mga dugyot!" Nang marinig ni Hapon ang sinabi nito, pilit naman niyang tinatagos sa kanyang magkabilang tenga ang masasakit na sinabi ng lasenggo.
Maya-maya pa, dahan-dahan namang kinuha ni Hapon ng mga nadurog na isda upang isilid yon sa supot. Tinatantanan na din siya noon ng lalaki dahil sa pag-awat ng iilan nitong mga kasama. Pagdating niya noon sa kanilang tahanan, agad naman niyang ipinagtapat sa kanyang asawa ang mga nangyari. Wala naman sila noong nagawa kung hindi ang lutuin na lamang ang mga durog na isda upang meron silang uulamin sa kanilang panghapunan. Habang kumakain silang magpamilya, doon naman nila napag-usapang mag-asawa ang mga nangyari. Ilang beses na siya nitong pinagsabihang lumaban, subalit hindi naman niya ito ginagawa. Kung hindi niyo kasi naitatanong, itong si Hapon ay meron ding kalakihan ang pangangatawan. Halos magkanda bato-bato na ang mga kalamnan nito dahil sa araw-araw niyang paghila ng mga lambat at iba pang kagamitang pandakip ng mga isda. Babad din siya noon sa initan, kaya kung resistensya lamang ang basihan, walang binatbat ang mga lasenggo sa kanya. Inday, alam mo naman, di ba? Ayoko ng gulo. Gusto ko ng katahimikan kahit papaano. Isipin mo, mula pagkabata ko, gulo palagi ang inaatupag ng mga magulang ko. Ayoko matulad sa akin ng mga anak ko. Paliwanag naman ni Hapon sa kanyang asawa. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang inihanda ang kanilang mga tulugan upang makapagpahinga. Kinaumagahan, maaga pang nagpaalam si Hapon sa kanyang asawa na tutungo na sa laot. Isinama niya noon ang kanilang panganay nang sa gayoy meron siyang makatuwang sa kanilang hanap buhay. Habang nasa laot ang dalawa, hindi naman inaasahan ni Hapon na mapapaaway ang kanyang ikalawang lalaki. Nagkataon kasi noong kasama niya ang panganay kung kaya't walang nagbantay sa pasaway nitong kapatid. Pagbalik nila sa kanilang bahay, bigla namang nagulat noon si Hapon nang makita niya ang kanyang pangalawang anak na duguan at napakaraming galos sa buo nitong katawan. Agad naman niyang tinanong sa kanyang asawa ang nangyari at ang tanging naging sagot lang naman ito sa kanya ay, "Ginulpi ang anak mo nung ama ng nakaaway niyang bata." Matapos itong marinig ni Hapon, bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin na para bang nais niyang pumatay ng tao. Labis kasi ang pagkaawa niya noon sa kanyang anak, gawa ng halos mapunit na ang labi nito dahil sa tindi ng pambubugbog na kanyang dinaanan. Bungi-bungi na din ito at halos hindi na ito makalakad ng diretso. "Tay, yung nanakit sa akin, yung mamang palagi kayong inaaway." Wika ng kanyang anak habang patuloy niya itong hinahawakan. Nang marinig naman ito ni Hapon, pinili niyang huminga na lang muna ng malalim habang patuloy na nag-iisip sa kanyang gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang lumabas sa kanilang tahanan na siya namang mabilisang sinunda ng kanyang panganay. Napakabilis ng kanilang paglalakad noon na tila ba meron silang hinahabol na kung anong bagay. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Hapon nang masipat niya ang tahanan ng lalaki. Dali-dali niyang pinasok ang loob ng bakuran nito habang patuloy na sumisigaw. Matapos niyang mag-eskandalo sa lugar, agad naman siyang nilabas ng lalaki at ng iilan nitong kakumpare. May mga kapitbahay din ito noong nakikiusyoso upang magawang malaman ang mga nangyayari. "Mac, bakit mo naman sinaktan ang anak ko? Dapat ako na lang sana ang ginulpi mo. Hindi naman ako lumalaban, di ba?" Galit na wika ni Hapon. Nang marinig ito ng lalaki, agad din naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, "Simula ngayon, Hapon,
Pakatatandaan mo ito ha. Hindi lang ikaw ang aabusuhin ng aming grupo. Pakiingatan mo rin yung asawa mo. Baka mahulog yan sa kamay ng kumpare ko. Nang marinig ni Hapon ang sinabi nito, agad naman niyang sinapak ang lalaki ng napakalakas na halos mapahandusay na ito sa lupang kanyang kinatatayuan. Dali-dali naman itong nilapitan ng kanyang mga kumpare upang tulungang tumayo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang pinagtulungan ng mga ito si Hapon hanggang sa dumating ang puntong nasukol na siya ng mga ito. Halos sinalag ng kanyang mukha noon ang hindi mabilang na mga suntok na siyang nagdulot sa kanyang pagmumuka ng labis na pinsala. Kahit dahan-dahan na noong kumakawala ang kanyang diwa, pilit naman niyang tinatataga ng kanyang sarili dahil sa naroon ang kanyang anak na nagmamasid sa mga nangyayari. Ang iniiwasan kasi noon ni Hapon na makita siya nitong mahina at madaling matalo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumigil ang pangbubugbog na siyang naging pagkakataon naman ni Hapon upang gumante. Madali niyang napabagsak ang iilan sa mga ito sa kadahilan ng hindi nito nakakayanan ang kanyang mga solidong kamao. Nang makalapit na siya sa lalaking nang bugbog sa kanyang anak, agad naman niya itong kinuwelyuhan habang patuloy na sinasapak. Kumuha din noon si Hapon ng kakarampot na tela sa damit nito na siya namang mabilisan niyang inilagay sa kanyang bulsa. Ito ang pakatatandaan mo, Mac. Lahat ng pambabastos niyo at pangungutya sa akin tinatanggap ko. Pero hindi ko pahihintulutan ng kahit na sino sa inyo na yurakan ng dangal at ang pagkatao ng pamilya ko. Tandaan niyo, sila na lang ang meron ako. Kaya ko silang ipaglaban ng patayan kung wala na akong pagpipilian. Sigaw ni Hapon. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang tinantana ng nakalupasay na lalaki upang umuwi na sa kanilang pamamahay. Habang naglalakad sila ng kanyang anak, napagpasyahan na niyang muling yumakap sa kanyang mga tinalikurang karunungan upang hindi siya magawang maunahan ng mga ito. Inaasahan kasi ni Hapon na gagante at gagante ang mga kalalakihang yon sa kanyang pamilya. Pagdating nilang mag-ama sa bakuran ng kanilang bahay, agad naman niya itong inutusang kunin ang kanyang piko at pala. Tumungo na din siya noon sa ilalim ng papag ng kanilang bahay na para bang meron itong hinahanap na palatandaan. Pagkasilay niya ng mga kulay na itim na tumubong damo sa ilalim ng kanilang papag, agad naman niyang binunot ang mga ito at dahan-dahang nag-umpisang maghukay. Pagkabigay ng kanyang anak sa kanya ng piko at pala, agad naman niya itong pinapasok sa loob ng kanilang tahanan. Buong pag-iingat naman niya noong binubungkal ang lupa na para bang meron doong babasaging nakalibing. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumungad sa kanya ang isang garapong merong lamang tuko at butiking may pakpak. Maliban sa garapong yon, may hinukay pa noong 2 garapon si Hapon na purong insekto ang mga laman. Ang isa sa mga garapong yon ay naglalaman ng alupihan na halos sumiksik na sa sisidlan dahil sa sobrang laki. Matapos itong makuha ni Hapon, agad naman niya itong tinakpa ng itim na tela at dali-daling iniakyat pataas ng bahay nila. Pagpasok niya sa silid ng kanilang bahay, agad namang bumungad sa kanyang mga mata ang asawa niyang nakatitig din sa kanya. Buti naman, Hapon, at nakapagpasya ka na rin bigyan ng leksyon ng mga demonyong yon. Huwag na huwag mo silang papakitaan ng awa dahil walang kapatawaran ng ginawa nilang kalupitan sa ating pamilya. Wika ng kanyang asawa. Matapos itong marinig ni Hapon, tumangulang naman siya habang dahan-dahang pumapasok sa isang silid.
May natatangi kasing silid noon ng kanilang bahay na halos iisang tao lamang ang kakasya. Hindi naman ito gaanong pinupuntahan ng kanyang mga anak sa kadahilanang tinatakot niya ang mga itong merong demonyo sa silid na yon. Pagpasok doon ni Hapon, agad namang bumungad sa kanya ang isang maliit na libreta na nakatabi sa isang nakasinding itim na kandila. Alam niyang ang asawa niya ang nagsindi ng kandilang yon dahil maaaring inaasahan na nitong gagamitan na niya ng mga aral sa kaliwa ang kanilang kalaban. Maya-maya pa, agad namang hinalika ni Hapon ang libretang itim habang dahan-dahang iniaalis ang telang nakabalot sa mga garapon. Segundo lamang noon ang lumipas nang bigla niyang masipat ang pagsigalawan ng mga insekto na halos isang dekada nang natutulog. Matapos niyang masilayan ng paggalaw ng mga ito, agad naman niyang binuklat ang libreta habang dahan-dahang nagbabanggit ng mga kataga. Sa bawat katagang pinapakawalan noon ni Hapon, iniisip niya ang mga kalupitang ginawa sa kanya ng mga taong labis niyang kinasusuklaman. Patuloy din noong tumutulo ang kanyang luha dahil sa panggigigil at galit. Matapos niyang mabigkas ang mga kataga, agad naman niyang kinuha ang kapirasong telang isinilid niya sa bulsa upang maidikit sa isang pahina ng libreta. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, agad naman niyang binuksan ang mga garapon at kasabay nito ang pagsilabasa ng mga insekto. Nang mapagtanto ni Hapon na buhay ang lahat ng salot na kanyang itinago, doon na niya inumpisahan ang pagbanggit ng iilang mga buhay na kataga. Kinuha na din niya noon ang kakarampot na langis na naroon sa silid upang ipainom sa mga pesteng kanyang alaga. Maya-maya pa, tuluyan na ngang naihanda ang paunang hakbang sa ritual na kanyang gagawin. Pagpatak ng 8:00 ng gabi noong mismong araw, doon na bumuhay si Hapon ng isang maliit na apoy sa loob mismo ng kanilang bahay. Kinuha niya din noon ang isang maliit na kawa na siyang nagsisilbing daluyan ng espiritu ng kanyang kaaway. Kinakailangan niyang maisagawa ng maayos ang bagay na yon sa kadahilanang ito ang magsisilbing giya ng mga insekto para mapuntahan ng mga taong nais niyang parusahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, mas lalo pang tumindi ng tumindi ang mga kaganapan sa kanilang tahanan. Bagaman hindi nakikita ng kanyang pamilya ang mga demonyong umaaligid sa kanila, ramdam naman ng mga ito ang presensya. Matapos maisagawa ni Hapon ang kanyang mga nais gawin, agad naman niyang itinago ang libretang itim at kasabay nito ang pagsiliparan ng mga insektong kanyang pinakawalan. Inihipan niya din noon ng dasalang napakalaking alupihan upang maisagawa nito ang kanyang mga nais sa mga taong kanilang bibiktimahin. Pasensyahan tayo dahil kayo rin naman ang may kasalanan kung bakit ko nagawa ang bagay na ito. Sinagad niyo ang pagiging mabuti ko eh. Ngayon, makikita niyo ang demonyong katauhan ko. Wika ni Hapon habang pinagmamasdan ang mga insektong mabilisang sumusuot sa mga damo. Nang bumalik na ang katahimikan sa paligid, agad naman siyang tumabi sa kanyang asawa upang makapagpahinga. Ilang minuto din sila noong nag-usap ukol sa mga bagay na kanyang ginawa. Sabi ko sa iyo, Hapon, kahit anong pagtalikod sa aral mong taglay, darating at darating pa rin ang araw na muli mo silang gagamitin. Kailan may hindi mo matatakasan ang iyong dugong nasa hanay ng mga mambabarang. Wika ng kanyang asawa. Matapos nitong makapagsalita, hindi naman kumibo noon si Hapon dahil sa patuloy na pag-iisip nito tungkol sa mga bagay na kanyang ginawa.
Habang pinapakiramdaman niya ang mga insektong kanyang inutusan, tila ba bumabalik na naman sa kanyang memorya ang mga alaalang pilit niyang kinalimutan. Ayon sa kanya, na noong kabataan niya, kilala ang kanilang pamilya bilang isang pamilyang bantog na mambabarang. Sa kanyang paglaki noon sa dati nilang tirahan, labis silang kinakatakutan ng mga taong kasabay nilang namumuhay. Punong-puno ng respeto noon ang kanilang pamilya na halos dumating na nga sa puntong kahit anong hingi nila na ibibigay ng kanilang mga kababaryo. Sa paglaki noon ni Hapon, naging dalubhasa siya sa kahit na anong karunungan na konektado sa pambabarang. Ibinuhos niya din noon ang lahat ng kanyang oras sa pananaliksik upang maging kasing husay niya ang kanyang ama. Akala niya nga noon, ganun na talaga ang kanyang buhay hanggang sa pagtanda. Subalit nagbago lamang ito nang makilala niya ang kanyang asawa na tubong mati. Ilang buwan lang din sila noong naging magkasintahan hanggang sa dumating ang puntong napagpasyahan na nilang magsama. Pinili niyang manirahan sa lugar ng kanyang asawa sa pag-asang magagawa niyang mailayo sa kahit na anong aral ng barang ang kanyang mga supling. Nais niya kasi noong mamuhay ng payapa at walang kahit na anong gulo kagaya sa dati nilang baryo. Hindi naman siya noon tinutulan ng kanyang mga magulang sa kadahilanang masaya ang mga ito sa desisyon niyang ginawa. Subalit bago siya tuluyang palayain ng mga ito, kinakailangan niyang tanggapin ang lahat ng kanyang mamanahin sa mga karunungan ng barang. Dahil sa yun lamang ang paraan para makaalis sila ng baryo, agad naman itong tinanggap ni Hapon ng walang pagdadalawang isip. Pagbalik nila noon sa bahay ng kanyang asawa, agad din naman niyang inilibing sa lupa ang lahat ng aral na tangan niya upang muling buksan ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Lahat ng mahihirap na trabaho ay kanyang ginawa, mabuhay lamang sa mabuting paraan ng kanyang pamilya. Matapos niyang maalala ang mga bagay na yon, agad namang pumasok sa kanyang isipan ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Sigurado siya noon na matatanda na ang mga ito, gawa ng taon at dekada na rin ang lumipas. Inday, maaari ba nating bisitahin sila, Inay? Bigla na lang kasi akong nangulila sa kanila eh. Wika ni Hapon sa kanyang asawa. Oo, Hapon. Maaari naman. Di ba ako nga dati ang nagyayaya sa iyong bumalik sa inyong baryo? Sagot naman ng kanyang asawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman silang nagsitulog upang mapaghandaan ang pagsapit ng mga susunod na araw. Kinaumagahan, agad namang naglakad-lakad si Hapon sa kanilang baryo upang sipatin ng mga kalalakihang kanyang pinarusahan. Pagdaan niya sa harap ng bahay ng lalaking nanakit sa kanyang anak, agad din naman niya itong nakitang tuliro sa hagdan ng kanilang tahanan. Panay din ang pagkamot nito sa kanyang leeg na para bang hindi matatapos ang pangangating kanyang nararamdaman. Matapos itong masilayan ni Hapon, agad din naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Ilang araw pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang pumutok ang balita sa kanilang baryo ukol sa mga kakaibang sakit ng mga lasenggo. Ayon sa mga balitang kanyang nasagap, ang iilang umano sa mga lalaking yon nagkaroon ng butas sa kanilang dapa-dapa at maging sa dibdib. Pahirapan na din ang pagkain ng mga ito sa kadahilanang ang kanilang pakiramdam noon merong nakabarang insekto sa kanilang lalamunan. May mga langaw na ding lumabas at dumadapo noon sa kanilang mga bunganga na halos naging palaisipan na sa kanila kung saan ang mga ito nanggaling. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, napagpasyahan naman ng mga pamilya ng biktima na humanap ng mga manggagamot.
Subalit kapag nakikita na ng mga manggagamot ang kalagayan ng mga ito, agad naman itong tumatanggi na para bang hindi nila kayang pagalingin ang mga ganoong uri ng karamdaman. May iilan nga sa mga manggagamot noon ang nagsasabing mapanganib umanong uri ng barang ang kanilang nakaharap na siyang dahilan kung bakit hindi sila nito magawang matulungan. Natatakot din kasi ang manggagamot na baka siya ang pagbuntungan ng galit ng kung sino mang tao ang may alam sa aral. Hindi din nila noon matukoy kung sino ang may gawa ng sakit na iniinda ng mga ito sa kadahilan ng maraming nakaalitang tao ang mga lasenggo. Lumipas pa ang 1 linggo. Tuluyan na ngang nakaratay sa higaan ang mga taong pinahirapan ni Hapon. Alam niyang hindi na makakaligtas ang mga ito dahil sa tuluyan ng nangitlog ang mga insektong kanyang itinanim. Doon na din mag-uumpisa ang kalbaryo ng mga biktima na halos ipagdasal na nila sanang mabawian na ng buhay upang matapos na ang kanilang mga paghihirap. Pagsapit ng 9 na araw, tuluyan na ngang namatay ang mga ito dahil sa hindi na nila nagawang makayanan ang sakit na dumapo sa kanilang mga katawan. Pagbalik ng mga insektong inutusan ni Hapon, agad naman niyang isinilid ang mga ito sa lalagyanan upang muling itago. Ninais na din nila noong magbakasyon sa dati nilang baryo upang makapiling ang kanyang mga magulang kahit panandali ang panahon na lamang. Dahil na din sa pangyayaring yon, wala nang nakialam pa sa buhay nila Hapon at ng kanyang pamilya. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring sariwa sa alaala ng kanyang 2 anak ang naging karanasan ng kanilang pamilya na merong dugo ng mampaparang. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang lakas naman ni Hapon. Kasi kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento, walang manggagamot na gusto siyang makaharap. Ang tanong ngayon, anong klase ng pambabarang yung ginawa ni Hapon? Diba? Kasi wala nakakaalam sa atin eh. Tsaka pinaka-lesson ng kwento, yun nga, kagaya ng nasabi ko na sa napakarami kong kwento. Wag kayong mga ape, wag kayong mananakit, wag kayong mandadaot, mga asar, kasi lahat tayo pantay-pantay lang naman eh, di ba? May mga tao na swerte lang talaga na feeling nila nasa taas sila, tas yun nga, nang-aape, nang-aapak ng tao, nang Google Pay, tas kung ano-ano pang ginagawa na ikatutuwa nila na di nila alam nakakasakit sila ng ibang tao. Iwasan natin yung ganyan, kahit na yung, di ba, sa mga mall, yung mga security guard kung sigaw-sigawan kapag ginagawa lang naman yung trabaho nila, o kahit hindi sa mall. Kahit sa mga restaurant, kapag nakikitang waiter, o kung anong klaseng mababang posisyon na maibibigay ng kumpanyang trabaho para sa'yo, tas dadaut-dautin ka nung mas nakakaangat. Ang pangit nun. Sana tayo, yung mga nakikinig sa akin, kahit na iilan lang, sana practicein natin yung gano'n, yung maging tayo, kapwa-tao. Yung isipin nyo, ganito na lang lagi nyo isipin. Ikaw, kung ikaw yung nasa sitwasyon ng taong naghihirap na yon, anong mararamdaman mo? Yun na lang yung gawin natin pinakamaiksing paliwanag para sa kwento na to. Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.